preparation para maging, alam mo yun, maging presentable tayo. So may ka-meet up man tayo or may mga meetings or kahit ano man dapat nating ginagawa. So alam niyo po ba na sa mga Kristiyano nowadays, maraming mga Kristiyano parang nakakalungkot isipin na wala na sila sa mga Christian faith nila. Kasi doon pa lang sa preparation, natalo na sila. Parang isipin niyo mabuti, parang doon pa lang sa preparation ng isang Kristiyano, talunan na agad sila. Marami tayong mga nakasama dito nung mga nakaraang taon, nung nakailang buwan po, di ba? Pero hindi na natin sila nakasama ngayon. Sad to say, pero alam niyo po ba na ang battle as a Christian po ngayon ay kailangan maintindihan natin that every day we need to prepare. Sabihin nyo nga sa katabi mo, you need to prepare. Diba? Kaya nga, sa atin sa Christian, malaga at maintindihan natin sa bawat mga ka-light group natin. Kung meron kang one-to-one ngayon, malaga na masabi mo agad sa kanya na yung about sa preparation nga din. Kaya naman po, sa gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin, hindi ko na po paano yun, paki-flash nga po. Hindi siya naka-ano. Ayan, so basahin mo nga po natin. So, preparation for warfare. So, di ba sa chapter 12 ng 1-to-1, sinasabi doon yung spiritual warfare na tinatawag. So, sino po dito tapos na po sa chapter 12? Pakitaas po ng kamay. Ayan. So, ilan pa lang po, di ba? Alam niyo po, very crucial to sa Kristiyanong pamumuhay na maintindihan natin na meron tayong battle every day. Kung kayo po ay Kristiyano, tinanggap niyo po si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas po ng mga buhay po natin, inilagay na tayo ng Diyos sa battlefield. Sabihin po nga natin, battlefield. Nung inalis ka ng Diyos doon sa kasalanan na yon, sa lugar na yon, at maging lingkod ka ng Panginoong Diyos, inilagay ka mismo sa battlefield. Ang isang sundalo, hindi siya pwedeng makipagpunta sa mga kaaway niya na hindi siya mentally handa, hindi siya physically fit, kumbaga, hindi niya planado yung gagawin niya. Kung nanonood kayo ng mga mga digmaan po, di ba? Merong isang captain doon na siya yung magli-lead para salakayin yung lugar na yun. Hindi sila basta-basta susugod doon na, okay, wala tayong plano ngayon, basta kanya-kanya tayo. Ito yung, kumbaga, meron silang captain doon, ang gagawin nila doon, ito ang gagawin natin. Ikaw sa kaliwa, ikaw sa drone, ikaw sniper, o ikaw ano pa man, ikaw yung magli-lead sa amin, ikaw yung magiging agila namin sa lugar na to, kami yung papasok doon sa lugar na yun. Ibig sabihin, planado nila yung gagawin nila. As a Christian, bakit daw maraming mga tao pa lang, kaya sinasabi ko kanina, doon pa lang sa preparation, talo na sila. Kaya naman pag dumating yung lungkot, hindi nila alam yung gagawin. Pag dumating yung mga matinding pagsubok ng buhay nila, hindi nila alam yung gagawin. Pag dumating yung matinding mga attacks ng kaaway sa kanila, hindi nila alam yung gagawin. Kasi bakit? Doon pa lang sa preparation nila, sa warfare nila, sa battlefield na meron sila ngayon, ay hindi sila handa. Kaya naman, sa gabi pong ito, tuturuan tayo ng Panginoong Diyos na sa bawat buhay pala natin, sa bawat araw na nilalagak natin sa mundong ito, kailangan pala everyday prepared tayo. Hindi tayo aware na, bakit ngayon 1 week na ako malungkot? Di ba kayo nagtataka, bakit ngayon 1 week wala akong pera? Bakit ngayon 1 week na nag-aaway pa rin yung magulang ko? Di ba? Kung ganun na yung nangyayari sa mga buhay po natin, sa mga family natin, wala ba tayong kailangang gawin? Kaya naman, di ba, pag dumarating tayo sa punto ng ganun, kung ang isang Kristiyano prepared siya, alam niya rin kung ano yung gagawin niya. Kasi nga prepared siya. Di ba? Okay, dahil ganito nangyari yan, hindi yan kalooban ng Panginoong Diyos. Ngayong gabi, mananalangin ako. Ngayong gabi, magpupuri ako sa Panginoong Diyos at alam niya, nasasagutin niya lahat ng panalangin ko. Pero ang isang Kristiyano na hindi prepared, anong gagawin yan? Magdadrama yan. Malulugmok lang siya 1 week. Kasi nga, natalo na agad siya. Di ba? As a Christian, hindi tayo papayag na basta maging talunan lang. Okay? Malagat maintindihan po natin, ng kaaway natin ay hindi natin nakikita. Dahil isa pang pinapunto sa atin dito, bakit napakalaga ng prayer, ng Bible, and ng worship? Kasi yung kaaway natin, spiritual mismo. Kung tayo hindi tayo handa sa spiritual na buhay, madali lang tayong matatalo. Kaya naman di ba yung mga sundalo, bago sila ilagay doon sa labanan, kailangan meron silang training. 6 months, 1 year, talagang papahirapan. Hindi naman sa papahirapan, ititrain sila ng ititrain. Nang sa ganun, maranasan nila yung victorious na buhay. Ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos, hindi tayo maging talunan. Pero bakit dumarating sa punto ng mga Kristiyano ngayon, ay umaarte silang talunan? Ay, ganito na yung buhay ko. Wala na akong malungkot ako ngayon. Wala nagmamahal sa akin. Ako, hanggang dito na lang talaga ako.
Ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos, victorious. Pero bakit maraming Kristiyano ngayon, hindi sila umaarte na victorious? Lahat sila ngayon talunan. Kaya parang ayaw na nila lumapit sa Panginoon. Ayoko na mag-church kasi puro problema na lang. Pero hindi nila naintindihan na nasa battlefield sila. Hindi nila maintindihan na mayroong preparation talaga sa warfare. Kaya kung hindi tayo handa dun sa preparation na yon, matatalo lang din tayo. Okay? So, makikisuyo nga po ko, Sister Bon, sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 14. May babasahin po tayong verse dito na sinasabi ni Paul kung gaano kalaga yung pakikipag-battle natin against rulers, principalities, rulers of this world. Kailangan maintindihan natin yon kung sino-sino yung mga yon. Okay, so sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 14. And so kung may mga Bible po kayo, pwede nyo rin pong buksan yung Bible po natin. And ito po yung sinasabi nung Ephesians, nung patungkol din po sa atin. So sa verse 10, sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord. Pakisabi nga po, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, in the power of His might. Kaya di ba, ang unang solusyon pa lang be strong in the Lord. Paano tayo maging be strong in the Lord? Wala tayong gagawin. Basahin mo yung salita ng Diyos, dumulog ka sa Kanya, and magiging strong tayo. Pero pag sa devotion pa lang, doon pa lang lumagpak, hindi tayo magiging strong in the Lord. Okay? Sa verse 11 po, sinasabi po dyan, and sabi niyan, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the, wiles of the devil. Sa verse 12 po, ay nawala siya. And sa verse 12, and sabi niyan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, okay? Si Paul sa Corinthians, may sinasabi siya doon about the second heaven. Familiar ba kayo doon sa nabasa niyo doon? Merong first heaven, may second heaven, is yung third heaven. Sa third heaven kung saan nandun nagdudwell ang presensya ng Diyos. Nangyayari ang mga battles sa second heaven. Kaya naman, di ba, si Daniel nung nag-pray siya, hindi agad dumating yung pinag-pray niya. Kasi bakit 21 days nakikipag-battle? Kaya nga, di ba, yung mga angels daw natin, nagkipray tayo kasi yung mga angels natin nakikipag-battle lagi para sa atin, para yung mga blessings natin dumating sa buhay po natin. Hindi ka man nagtataka, 1 month mo na, isang taon mo na pinagkipray to, na hindi ka pa rin nangyayari to. Baka kailangan mo mag-stand doon sa ginagawa mo na yun. Hindi ka ba nagtataka na 1 week lang lagi kang walang pera? Baka kailangan mo mag-pray para sa Panginoong Diyos. Kasi di ba, merong nangyayari sa hindi natin nakikita na lugar. Kung imumulat lang ng Diyos yung mata natin into unseen world, di ba, magugulat tayo doon na grabe yung kapabayaan ko sa prayer, maging sa pagbabasa ng Bible. Di ba, tinuturo ni Paul doon na ganong kalaga yung kaaway natin ay hindi natin nakikita. Kaya naman, di ba, pag galit ka daw sa kapwa mo, hindi talaga siya yung tunay mong kaaway. Yung hindi mo nakikita, yun ang tunay mong kaaway. Kasi bakit? Siya yung nagiging hadlang doon sa pag-aaway mo na yun. Kung magdalawang panig na magkaaway sila, hindi naman talaga sila personally magkaaway. Kundi, ang nagiging kaaway po natin, yung hindi natin nakikita. Kaya kung tayo po, hindi tayo aware, hindi tayo prepared sa mga ganong bagay, ito-tolerate lang po natin yung mga bagay na yun. Bahala siya. Siya ang humingi ng tawad sa akin. Siya naman yung may mali. Di ba? Pero ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos, paano natin ika-counter-attack yung mga ganong bagay? Kasi bakit po? Inisip natin mabuti na sa church, puro kasiyahan. Yes, masaya talaga mag-church. Pero, nung naging Kristiyano po tayo, tanggapin po natin, hanggat hindi natin nakikita ang Panginoon, hanggat hindi niya tayo kinukuha, nasa battlefield tayo. Kailangan natin makipaglaban personally. Iba ang battle ni Jassel, iba ang battle ni Gabi. At kailangan niya yun mapagtagumpayan personally. Ngayon, kung hindi siya prepared dun sa mga battles na yun, magiging talunan lang siya. Tatawanan lang siya ng kaaway. Kaya naman, di ba si Lord, binigay niya lahat ng kaparaanan para maging matagumpay tayo. Ngayon, hindi natin malalaman lahat ng kaparaanan ng yon unless buklatin natin yung salita ng Diyos. And sumunod po dyan, believers are in spiritual battle between the kingdom of light and the kingdom of darkness. This Sunday, meron tayong gagawing mission sa gantong lugar. Doon pa lang battlefield na yon. Kung hindi ka prepared personally, makaka-encounter ka doon ng mga tao na hindi mo minsan gugustuhin talaga. Nandiyan yung time na
Hoy, tigil-tigilan mo kami, mga Christian kayo, hindi naman totoo sa inyo yan. Makaka-counter kayo ng ganyan. Oy, ayoko ng Jesus na yan, masusunog ako dyan. Ngayon, kung hindi ka prepared, ang pwede mo mangyari doon, magkaroon ka ng drama. Oy, hindi niya tinanggap si Jesus. Ayaw niya sa ganito. Ikaw na nga lang sinesharean ko. Ayaw mo pa rin maging ganyan. Narasa ko na yung personally kasi ilang beses na ako nasa outreach. Ang pinaka nakakalungkot pa, puro mga thunders. Doon pa yung mga kasabi ko, Lord, bakit ganun? Kumbaga, ikaw yung kailangan nila, pero grabe ka nilang i-reject. Kaya di ba sa atin, malagat maintindihan natin na hindi naman talaga yung tao na yon. Di ba? Yung nagpapaalipin dun sa tao na yon. Anong kailangan natin gawin? Ipag-pray yung bagay na yun. Kaya di ba, I pray po, di ba, na sa araw po na to, bago tayo sumabak sa Sunday, kumbaga, parang kasing tinuturing talaga natin yun na battlefield na yun eh. Di ba, gusto natin maraming mga panalunan. At mag-i-start po yun sa atin. Kailangan ready rin tayo. Mag-i-start tayo, mag-harvest tayo this Sunday ng mga bagong makakilala sa Panginoong Diyos. Di ba? Kung gagawin natin yung gustuhin ng Panginoong Diyos, kailangan mag-i-start po sa atin personally. Sabi niya, spiritual battle between the kingdom of light and the kingdom of darkness. Tayo po ba ay nasa light? Parang nasa darkness tayo Tayo po ba ay nasa light? Amen! Parang nasa darkness yung nyo eh. Di ba? Pag nasa light ka, ibig sabihin, masaya ka. Hindi ka laging malungkot o ano pa man. Kaya di ba sa atin po, malagat maintindihan natin na yung mga nasa kingdom ng darkness, tutulungan tayo ng Panginoong Diyos na maalis sila doon. Sino-sino yung mga yon? Pwedeng friends mo, pwedeng family natin na nandun pa. Sama-sama tayong maghihingi, mag-aas sa Panginoong Diyos na, Lord, tulungan nyo kami na matanggal sila doon sa bagay na yun. Kasi bakit? Galing ka doon. Galing tayo doon sa darkness. Pero merong tao na ginamit para alisin tayo doon. Para mailagay tayo sa liwanag ng Diyos. Kaya kung anong ginawa sa atin, yun din yung gagawin natin. At yan ang role ng church. Diba? Sa evangelism. Kailangan makilala nila kung sino yung liwanag ng buhay nila. Makilala nila kung sino talaga yung totoong savior ng kanilang mga buhay. Kaya naman, di ba si Paul, kahit marami siyang pinuntahan ng mga lugar, ang goal niya lang talaga is masyaran, may pangaral yung mabuting balita patungkol kay Kristo at tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. And sumunod po, if we are in Christ, our names are written in the Lamb's Book of Life, and we are heaven-bound, nothing can change the truth. Wala naman talagang makakapag doon. Nung tinanggap mo si Jesus, yung pangalan mo nasa aklat ng buhay. Ngayon, anong gagawin ng kaaway? Ito po. But the devil would love to make us miserable and ineffective Christians here on earth, and thus cheat us out of our heavenly rewards. Sino po dito nung tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, never siyang tinukso ng kaaway? Meron po ba dito na nung tinanggap mo si Jesus nung gantong taon, magmula ngayon, never akong tinempt ng kaaway? Never ako nagka-problema? Never akong lumapit sa Panginoon para humingi ng tulong sa Kanya? Diba? Nung araw pa lang na tinanggap mo ang Panginoong Diyos, bilang Diyos mo, bilang tagapagligtas po natin, kinabukasan, nasa battlefield ka na. Nandiyan na kagad. Ang unang battlefield ko that time is mismong magulang ko. Yun agad, sabi ko, dati nung hindi ako nagsisimba, dati nagsusugal ako. Okay lang sa kanila. Hindi nila ako inaaway na ganito. Pero nung nag-church na ako, grabe. Parang puro ganito na yung pinanarasan ko. Bakit ganun? Kasi bakit? Unti-unti ko nang nakikilala ang Panginoong Diyos. Ganun po. The more na lumalapit ka sa Panginoong Diyos, yung kaaway, ipipilit niyang ipapaunawa sa iyo na hindi ka ligtas. Itatatak niya dyan sa isipan po natin na kahit kailan hindi ka na maliligtas. Yun ang kapamulat niya. Yun ang itataming niya sa mga utak po natin. Kapag yung mind po natin ay hindi po guard ng Word of God, madali tayong mahuhulog po sa bagay na yun. Paggising mo pa lang, ang daming doubts na papasok sa isip mo. Pagpunta mo pa lang sa Facebook, madami kang doon na puro kasinungalingan ang lahat ng yun. Pero at the end pa rin po, di ba? Once na binuklat po natin yung salita ng Diyos, maintindihan po natin doon na ako pala ay saved. Ako pala ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Yung Diyos ko pala, binigay niya yung buhay niya para sa akin. Nang sa ganun, maranasan ko yung buhay na walang hanggan. At magkaroon ako ng malaya na buhay. Hindi ako bandage, hindi ako alipin muli ng kasalanan na yun. Sabi yan, how can we avoid falling prey to Satan's destructive plans for us?
Paano ba natin maiwasan po yung mga pakanapo ng dyablo sa mga buhay po natin? Kasi hindi tayo aware minsan na tayo pala ay na unti-unti ng kinukuha ng kaaway sa bagay na to. Minsan sa mga problema, minsan sa mga pagsubok na ganito, na hindi tayo aware, dahil nga hindi tayo prepared sa gantong bagay na, teka, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Hindi naman ako malungkutin dati Teka, dati, pag nawalan ako ngayon, nagpipray na agad ako. Pero bakit ganun tinotolerate ko for 1 month na? Diba? Kaya minsan po bakit? Ang unang sasagot po natin dyan para maiwasan, walang iba talaga. It's prayer. Bible, worship sa Panginoong Diyos. Kaya naman po, di ba, kanina sa discipleship training about tinuturo ni Pastor Mary doon sa mga bagong kabataan lang din. Nung sabi ko nga kay Pastor, kaya nagkukwento kami, dati pag ganyan-ganyan lang din ako sa housing, paloko-loko lang din ako doon, tapos alas 4 yun, mag-aantay lang ako ng tinapay noon pag discipleship namin doon ni Pastor. Kasi yun lang talaga ang habol ko doon, hindi naman talaga word of God that time Yung tinapay lang talaga ang habol ko noon nung time na yun. Pero, abang inaano ko, sabi ko, Lord, salamat kasi kahit nung time na yun, hindi mo tinapos yung buhay ko. Diba, naging pasensyoso ka sa akin that time na alam mo na kahit hindi ako seryoso pa that time noon, kumbaga nagtiyaga ka sa akin. Kaya diba, sa atin po, ang unang tinuturo talaga sa atin ng Panginoon is manalangin. Kaya naman yung mga disciples ni Jesus, hindi naman sila agad tinuruan Nagtanong sila na kung anong mga bagay-bagay na Ang sinabi nila sa Panginoon, Lord, teach us how to pray. Kasi pag matutunan ng isang Kristiyano manalangin talaga, doon mag-i-start yung victorious na life niya. Doon siya magiging matagumpay sa araw, na kahit wala si pastor, wala si ate, si kuya, si ganto, alam niya kung paano tumayo. Kasi bakit? Tumatawag siya lagi sa Panginoong Diyos. Okay po? So, meron pong dyan, sabi niyan, what is the nature of our battle against Satan? Ano bang nature talaga ng battle natin kay Satan? May idea ba kayo? Paano tayo nakikipagbuno? Paano tayo nakikipag-battle sa Panginoong Diyos? Unang-una, is number 1, is about spiritual. Sa Ephesians chapter 6, verse 11, verse 12, sinasabi dyan na hindi tayo nakikipaglaban against flesh and blood, kundi rulers of this kingdom. Kaya kung isang Kristiyano, kung hindi tayo spiritual, hindi rin natin malalaman yung spiritual na mga bagay. Kaya naman, di ba, kung mga nasa light group ka ngayon, na meron nagkikare sa'yo na ate at kuya, na lagi kang sinasabihan, magbasa kayo ng Bible, manalangin kayo. Kasi gusto natin na maging spiritual tayo. Hindi para maging spiritual para tumagos sa pader na yan. Maging spiritual tayo para maging aware tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Magkabaga meron tayong sense o masense natin yung bagay na to na, teka, merong nangyayari ngayon sa spiritual na kailangan ipag-pray. Pero kung mga Kristiyano, pag hindi sila aware sa mga spiritual, tulog na sila. Sa mga preaching, naantok na sila, wala na silang gana, o sa kung ano-ano pa man. Kasi hindi na nila alam yung battle nila against spiritual. Kaya naman yung tatlong yon, ang pinaka-priority ng isang Kristiyano, bakit kailangan natin pahalagaan, is yung Bible natin, yung devotion natin sa Panginoon, yung pananalangin natin, and syempre, yung pag-awit natin sa Panginoon. Kasi, dun sa tatlong yon, dun tayo lalago, at dun nila natin maintindihan na yung battle pala natin talaga ay spiritual. Kaya naman, di ba, kunwari, di ba kayo nagtataka sa church, hindi sabay-sabay, iba't iba yung level ng spirituality nila. Bakit ito 3 years na? Pero mas malalim pa yung 2 years. Di ba kayo nagtataka sa ganon? Bakit ito parang 4 years na? Pero hindi magamit-gamit ng Diyos. Ito 2 years pa lang, pero mas lalo siyang ginagamit ng Panginoong Diyos. Hindi tayo dito basta lang about sa patagalan. Ang goal natin dito, pa-spiritualan. Yun ang goal natin as a Christian. Hindi tayo basta patagalan dito. Anin mo yung 10 years, hindi mo naman natapos yung Bible. Anin mo yung 5 years ka na sa Christian, hindi tayo marunong mag-pray. Anin mo yung 20 years na, hindi marunong mag-worship. Wala lang din po yun. Kaya diba, sa atin po, everyday, nung makilala mo pa lang ang Panginoong Diyos, tinuturuan tayo. Kung nung umpisa, nahirapan tayo magpuri, bakit ganun? Umiiyak sila, tapos tatawa na naman. Kasi yun yung pinaka-una kong experience dito. Bakit ganun? Sinisipa nila yung lupa. Ba't ganun? Ano bang nangyayari sa kanila? Bakit ganun? Parang ang saya-saya nila kanina tapos ngayon may iyakan na. Ano ba to? Tama ba yung pinuntahan ko sa lugar na to? Yun yung unang prayer meeting ko. Sabi ko, bakit ganun? Ba't sinisipa? May ipis ba dyan? O ano pa man?
Yun yung agad na iniisip ko. Pero parang pagpatuloy ko na paglapit sa Panginoong Diyos, doon ko na naintindihan na, oo nga, salamat sa Panginoon kasi yung pagpupuri pala sa Panginoong Diyos ay napaka-essential. Di ba? Alam mo, napakabuti ng Diyos kasi hindi naman niya ni-record sa atin na ang lahat lang nangaawit sa akin ay yung nasa tono. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang lahat lang po nangaawit sa akin ay kagaya ni Regine. Di ba? Hindi naman po ganun ang Diyos. Ang ni-record niya lang po magkaroon tayo ng pure heart. Every time naaawit tayo sa Panginoong Diyos. Kaya naman kasi, di ba, ang una natin ng battle dyan is about spiritual. Kaya naman, di ba, walang makakaalam niyan sa buhay po natin kung tayo ay spiritual na. Tanging ang Diyos. Kung anong ginagawa mo dun sa behind scene mo, nag-reflect yon sa panlabas. Kaya naman, di ba, yung character daw talaga, ikaw to pag mag-isa ka lang. Ikaw to pag walang nakakita sa inyo. Ano man ang ginagawa mo dun sa character mo, nag-reflect yon sa labas. Kaya diba, hindi tayo magtataka bakit dito ang lalim sa Bible? Bakit ito, ang galing mag-pray? Ito, ganto. Ito, ganyan. Kasi bakit po? Iba-iba tayo. Pero nakakalungkot man isipin na ganun nangyari. Pero malulungkot lang ba tayo sa ganung bagay? Kundi meron tayong gagawin na preparation po sa lahat po ng yun. Sabi niyan, though Satan can change our eternal destiny, he'll do all he can to interrupt our relationship with God while we're on earth, drawing us away and making us unhappy and spiritually unproductive. Ito yung iniiwasan nating mangyari, maging unproductive. Na sa loob ng 10 years, wala tayong naging bunga. Alam natin po, di ba, na sa Bible, yung puno na hindi ng bunga, tinapos ng Panginoon. Kaya di ba sa atin, ang goal natin na sa Christian, maging productive, maging spiritual, na sa paglilingkod po natin. Kaya naman po, di ba, kung 3 years po tayo, 4 years, 5 years, ang goal natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po magbunga ako. At sa bunga po na yon, maraming makinabang. Kasi ang isang Kristiyano na hindi siya nagbubunga, merong question doon sa buhay niya. Bakit ganun hindi siya nagbubunga? Baka merong kasalanan, baka hindi pa talaga siya seryoso sa Panginoon, baka hindi pa talaga maayos yung relationship niya kay Lord. Marahil ganun. Pero ang goal natin po, di ba, maging productive. Maging spirit-filled na sa Christian. At yan ang goal ng kaaway. Maging unhappy ka and spiritually unproductive. Kaya wag po tayo papayag sa ganung bagay na yun. Isipin niyo mabuti, nandyan pa lang tayo sa bagay na yan. Wala pa tayo sa mga kalagitnaan pang mensahe. Preparation pa lang po yun. Kaya pag doon pa lang sa preparation po ng yan, lahat po ng yung sinabi ko kanina, mangyayari po lahat sa atin yun. Kaya diba, ang goal sa atin ng Panginoong Diyos, na anak, kailangan maging prepared ka. Spiritually. Prepared ka sa mga kakaharapin mo. Nang sa ganun, pag humarap ka sa gantong battle, alam mo kung paano lumaban. Hindi ako na rin, mga sundalo, na nakikipagdigmaan na, paano nga paputukin tong baril ko? Teka lang, anong sinabi nung kapitan ko? Nalimutan ko na paano paputukin. Bato ko na nga lang. Diba? Ganun po ba? Kundi yung isang sundalo, alam niya na kagad kung paano gamitin, yung mga dala niyang kutsilyo, mga granada niya, alam niya ang purpose nun, yung bagay na yun. Tayo po ba sa Christian? O may problema tayo, ano nga ba yung sinabi sa akin ni ate pag malungkot daw? Kumain daw ng madami. Di ba? Ano nga ba yung sinabi sa akin ni pastor pag wala na akong pera? Siguro magiging malungkot na lang talaga ako. Di ba? Minsan may mga ganong Kristyano ngayon. Hindi nila alam yung gagawin kasi bakit? Lack of preparation. Kaya nung nandun na sila sa battlefield ng Kristyanong pamumuhay nila, di na sila nakaahon. Di na sila nagtagumpay. Nanatili silang talunan. Sad to say po, di ba, maraming mga Kristiyano ngayon, ang nakilala sa Panginoon, ang basta-basta na lang umalis. At yun ang pinaka-iniiwasan ng church na mangyari. Yung makilala mo na yung Diyos, aalis ka pa. Yung makilala mo na ang Diyos, na siya na pala yung buhay mo, aalis ka pa dun sa bagay na yun. Kasi bakit po? Dun pa lang sa preparation natin everyday, nawala na po tayo. Kaya sa Christian, sa students, or working ka man, ang goal sa atin ng Panginoong Diyos ay maintindihan po natin yung battlefield. Alam natin na, Lord, kung hindi ka pa darating, tulungan mo ko that everyday, prepared ako. Okay? Pangalawa po is personal. So, nasabi niya sa Ephesians 6, chapter 12, nang battle po natin talaga is about nature niya, personal. Alam mo si Satan, hindi siya umaatake by group. Personal. Kung yung isipin ko,
Si Satan ba parang si Naruto? Kasi si Naruto kaya niya paramihin yung sarili niya, di ba? Di ba? Kaya niya mabuti, kaya kumbaga isipin niyang mabuti. Hindi si Satan umatake ng by group. Individual siya. Atake sa ganun. Unang-una, sa family. Atakein niya yung ganto mo, yung ganyan mo. Ngayon, kung hindi siya aware na inatake na pala ako, di ba? Hindi niya alam kung paano didepensa sa bagay na yun. Kaya di ba sa prayer meeting, pinapractice talaga spiritual warfare. Kasi sa prayer meeting, wala tayong ginagawa dito kundi mag-pray eh. Wala tayong ginagawa kundi mag-worship eh. Kumbaga sa prayer meeting, lumalaban tayo ng umaawit sa Panginoon. Lumalaban tayo hindi sa pisikalan, spiritual. The more na nagpupuri tayo sa Panginoon, umaawit tayo, may nang nangyayari. Di ba? Sa hindi natin nakikitang lugar. Hindi pala, ang solusyon pala sa prayer mo, panalangin. Ang solusyon pala sa mga breakthrough mo, di ba? Mag-pray ka na lang pala. Mag-worship ka na lang pala doon sa problema na meron ka. Kaya di ba? Kaya sa atin po, ang battle po talaga natin personal. Kung di ba sa atin, hindi pwedeng si John Paul malalim siya, pero si Aaron hindi. Oy, Kuya John Paul, ikaw na lang magpakalalim kasi makikisabay na lang ako sa anointing na meron ka. Makikisabay na lang ako sa level ng spirituality mo na meron ka. Hindi pwedeng ganun. Ay, hindi na ako magbabasa ng Bible, malalim naman si pastor. Hindi na ako magpipray kasi nagpipray naman siya eh. Bakit kailangan ko po magpray? Hindi. Kundi, bawat isa po sa atin, meron tayong battle personally. Kailangan alam natin paano maging prepare sa lahat ng yun. Yan diba sa Christian, diba, napakapalad ko na ang una kong church, Send the Light. Hindi ako napunta sa ibang church. Pero hindi ko sinasabi na napaka-perfect ng church natin ha. Pero di ba, may mga nakikita kasi akong church that time na ang galing nila mangaral sa ganito, pero nakita ko sa mga kanto, nakikipag-inuman, ang lakas makipagmura, ang lakas sabi ko. Kaya doon ng time na yun, sabi ko, Lord, salamat kasi hindi mo nilagay sa isipan ko yung bagay na yun na maging matisod na lang ako buong buhay ko. Kundi nakilala talaga kita kung sino ka. Kaya di ba sa atin, napakapalad natin na ganun yung mga practices na ginagawa ng Send the Light. Hindi ka marunong mag-pray? Okay, ganito, paano mag-pray? Hindi ka marunong paano magbasa ng Bible? Okay, ganito yung gagawin mo para magbasa ng Bible. Hindi ka marunong mag-worship? Okay, ganito yung gagawin mo para mag-worship. Hindi ka marunong mag-evangelize? O ganito yung gagawin mo para mag-evangelize. Kumbaga lahat ng instruction, tinuturo dito sa church. Ngayon, nasa sa atin na lang po, kung anong gagawin natin na preparation. Anong kailangan nating gagamitin para maging matagumpay sa buhay ba natin. Ngayon, kung papayag ka, maging matalunan ka na lang buong buhay mo, ay huwag mo na intindihin yung mensahe na to. Kung papayag ka na buong buhay mo na lang, maging ganto ka na lang, maging talunan ka na lang, ay umuwi ka na, bukas yung pinto. Kung gano'n. Di ba? Kasi bakit po? Tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos, kailangan prepared ka sa Christian. Ano kayong tuturo ni pastor ngayon? Hindi kasi ako nag-devotion. Nakadepende kay pastor talaga yung maririnig ko na message. Hindi ako nagbasa ng Bible ngayon eh. Di ba? Kumbaga, doon pa lang sa personal, kung hindi pa lang tayo intimate sa Panginoong Diyos, maharatalo din po tayo. Sabihin, struggle here can also mean wrestle, indicating one-on-one combat. Kaya diba, sa atin po, ganun kahalaga na nakikipag-asuntukan talaga yung background dyan. Kaya ganyan ang role natin, diba, sa spiritual nating buhay. Araw-araw, nakikipagsuntukan tayo. Nakikipag-battle tayo sa kaaway natin. Papayag ka ba na, aray ko. Magpapagulpi na lang tayo sa spiritual nating buhay. Kundi, ang kalooban sa atin ng Panginoon po, yung kaaway, apak-apakan lang natin. Hindi tayo yung apak-apakan ng kaaway. Sa estado ng buhay mo ngayon, ikaw yung umaapak o ikaw inaapakan. Diba? Malalaman mong ganun kung ganun ang Kristyano eh. Kung inaapakan lagi ng kaaway, problemado ako ngayon, wala nagmamahal sa akin, ganito yung buhay ko ngayon, hindi man ako pinapansin ni ate, ni kuya, sinasantabi lang ako sa ganito. Mahirap kasi kami, wala kaming pera. Yeah. Ganyan yung mga Kristiyano na, alam mo yun, yung pumapayag sila na inapakapakan lang sila ng kaaway. Pero tayo sa Christian, ang goal natin, victorious. Everything matagumpay tayo. Napag-apak mo pa lang sa church na yan, nagpupuri ka na sa Panginoon kasi sa araw na to, pinagtagumpay na naman ako ni Lord. Yun ang goal po natin as a Christian. Sabi niyan, Christians experience similar types of temptations, but the devil attacks the tempts and each of us individually. Kaya lagi niyo pong isipin, lagi ko nga doon na yung temptation daw, hindi naman talaga siya agad nagiging kasalanan unless mag-dwell ka doon sa bagay na yun. Kaya diba, everyday pa lang may temptation. Ang tanging walang temptation pa lang ay yung mga nasa libingan. Sila na lang yung walang temptation. Pero hanggat humihinga tayo, everyday may temptation.
Ngayon, kung hindi tayo aware sa mga bagay na yon, o lack of preparation nga natin na tinatawag, ay matatalo rin po tayo. And sa number 3 is real. Yeah. Ang sabi, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sinasabi doon na totoo talaga yung kaaway. Meron po ba dito ang hindi naniniwala kay Satan? Meron po ba dito naniniwala na yung sinasabi ni kay Alfred, gawa-gawa lang yan? Na merong rulers, meron tayong kaaway sa di natin nakikita, gawa-gawa lang yan. Yeah, gawa-gawa lang niya yung bagay na yan para takutin kami, para umatin kami ng prayer meeting, gawa-gawa lang niya yan. Diba? Kasi kung bakit, nung isipin natin mabuti na kung hindi totoo talaga yon, yung Bible, hindi rin siya totoo. Kasi sinabi ng Bible sinabi ng Diyos mismo, na meron tayong kaaway sa hindi natin nakikita. Nagtataka ka ba, meron kang ini-invite ngayon, sobrang tagal na, bakit hindi pa rin siya na napanalunan? Baka may kailangan kang ipag-pray sa Kanya. Baka may kailangan kang idulog sa Panginoon, Lord, tanggalin mo yung mahadlang para lumapit siya sa inyo. Siguro ako that time, iniisip ko lang din nung time na yon. Siguro pinagpipray na ako ni Pastor JM that time. Kasi siguro kung bibilangin ko, mga 30 times niya ako 30 times no? Mga ganong kadami niya akong in-invite that time. Ang respond ko sa kanya, kung hindi mura, tatawanan ko lang siya. Totoo yun. Put ka naman, kalokohan yan, church na yan, puro pera-pera lang yan, tigilan mo ako paraiso. So, yun yung inano ko doon. Pero naniniwala ako that time na meron na nagpipray sa akin. Kasi, everyday na ginagawa niya sa akin yung bagay na yon, parang unti-unti na akong, alam mo yon, yung nawawala na yung mga desire ko that time sa mga mundong bagay. Sige, try ko na nga that time. At doon na nag-start yung pagkakilala ko nga sa Panginoong Diyos. Ang solusyon talaga is prayer. Meron kang bagay na gustong mapanalunan sa Panginoon, yun talaga yung solusyon. Kasi yung kaaway nga natin, hindi natin nakikita. Sabi yan, one of Satan's tactics is to convince people that he doesn't exist. Yan ang tactics ng kaaway. Na pinaparating niya sa mundong ito na hindi siya nag-exist. Yung mabuti. Pansinin niyo mabuti. Yung Kristiyano sa hindi Kristiyano. Yung Kristiyano nagpipray, alam niya na merong kaaway. Pero yung tao na walang pagkakilala sa Panginoong Diyos, ang isip niyan, ay, siguro nangyaring problema sa akin, ang tawag dito, karma. Yeah? Kung pag-aralan nyo sa world religion nyo, kung meron kayong subject sa senior high, yun yung tawag nila dun karma. Kasi may ginawa akong mali, kaya nangyayari to. Oo, pag may ginawa ka talagang mali, nangyayari, pero hindi karma ang tawag dun. Kaya yung mga tao, di ba, ay, hindi naman totoo ang Diyos. Yeah? Kung ang tao hindi na siya naniniwala sa Diyos, paano pa sa kaaway? Eh, wala naman yan. Gawa-gawa lang yan. Meron ako isang napanood na isang podcast, sabi niya, gusto kong malaman talaga, pag dumating ako sa langit, kumbaga tatanong ko talaga kung totoo yung Bible. Kaya isip ko, paano ba yun? Makakapunta ka ba ng langit na hindi ka naniniwala sa Bible? Kasi sabi ng Bible si Jesus ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at katotohanan. Ngayon, kung hindi ka maniniwala sa Bible, paano ka pupunta ng langit? Kaya inisip ko, pupunta ba talaga siya sa langit kung di siya naniniwala dito sa Bible? Imposible po yun Kasi yun nga instruction ng Diyos Yun nga yung utak ng Diyos na gagamitin po natin. Kaya diba, yan yung pinaparating po sa atin ng kaaway. Itatak natin sa isip, sa puso, at huwag natin kalilimutan na yung kaaway, patuloy siya nag-exist. Mawawala lang siya pag dumating na ang Diyos. At paparusahan siya dun sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung siya, nag-take time siya, nadalin tayo doon sa bagay na yon, anong kailangan natin gawin? I-resist natin yung mga bagay na yon. And sabi yan, although the Lord allows Satan to bring adversity, the Holy Spirit can enable us to walk through victoriously and even joyfully as we trust in Him. Praise God, may Holy Spirit. Kasi the more na na-empower tayo ng Holy Spirit, lumalakas yung discernment natin. Kaya pansin niyo mabuti, pag ang isang tao, spirit-filled talaga, alam niya talaga kung mayroong, alam mo yun, yung mayroong darkness, mayroong battle na kailangan pagtagumpayan. Kasi spiritual siya Kaya huwag kayo magtataka na yung mga pastor natin, grabe sila mag-pray, grabe sila kung kailangan mag-rebuke para sa atin. Kasi alam nila na kung narating talaga na yung presensya ng Diyos, alam din nila na may kailangang ituwid sa bagay na yun. Di ba kayo nagtataka na minsan sa mga gawain natin, meron naman tayong program na nakahanda, pero darating si Holy Spirit, ito yung gawin nyo.
Magsisi tayo sa mga kasalanan. Umawit kayo sa Diyos. Minsan yun ang ginagawa po natin. And salamat sa Panginoong Diyos. Kasi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, pwede tayong lumakad ng victoriously. Salamat sa Holy Spirit kasi parang as the days go by na nakilala mo ang Panginoong Diyos, naging matagumpay tayo. Pwede po ba na everyday victorious? Sino magtataas ng kamay? Diba? Ang sagot po, yes. Pwede tayong maging victorious. Kasi bakit? Anong binigay sa atin ng Diyos? Unang-una, pinaalam niya kung paano mag-pray. Unang-una, binigay niya yung salita niya. Unang-una, binaalam niya kung paano mag-worship. Unang-una sa lahat, alam niya rin na merong kaaway. Kaya everyday, pwede tayong maging matagumpay. Kung may battle ka ngayon, na gusto mong pagtagumpayan, ang solusyon, umawit ka sa Panginoon. Sila Jehoshaphat, hindi sila nakipagdigma nung nanalo sila. Anong ginawa nila? Nagpuri sila sa Panginoon noong time na yon. Kaya di ba, meron kang mga personal struggles sa family, finances, sa friends, o sa ano pa man, di ba? Ang solusyon po, magpuri tayo sa Panginoong Diyos. And through the Holy Spirit, nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Sino dito ang masabi mo na na-filled ka ng Holy Spirit, tas buong buhay mo naging malungkot ka? Oh, filled ka na. Filled po ako ng Holy Spirit. Hindi ko na po kaya. Sana po matapos na to. Diba? Filled ng Holy Spirit yun, ha? Sabi niya. Diba? Pag filled ka ng Holy Spirit, yes! Diba? Sobrang saya mo, parang nagtatalon-talon ka dyan. Sabi niya, more pa, pastor. Umawit pa kayo sa Panginoon. Diba? Ganun tayo pag naranasan natin yung, kasi nga, yung Holy Spirit, nag-ibigay sa atin ng ano po? Ng joy. Yun ang bunga niya eh. Joy. Kaya isang tao, pag hindi siya puspos ng Banal na Espiritu, let's pray. Magpuri po tayo sa Panginoon. Ganun siya. Kaya sa atin po sa Christian, pagka kailangan, malungkot ka ngayon, mag-pray ka. Mag-worship ka sa Panginoon. At hayaan mo yung Holy Spirit na mag-dwell sa atin. Yun ang goal natin as a Christian. And sabi yan, why do God's people give in to temptation? Bakit maraming mga Kristiyanong nahulog pa rin sa temptation? So bagay na yun. Kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, walang preparation. Yun ang sagot doon. Hindi sila prepared ng bagay na yun. Si David, hindi naman talaga siya mahuhulog kay Bathsheba. Ang kalooban talaga sa kanya ng Panginoon, sumama doon sa battle. Makipagdigma siya. Wala siyang ginawa. Doon siya nagkasala. Si Samson, unang-una pa lang, sinabihan siya ng Diyos, huwag ka makikipag-asawa sa lugar na hindi mo, sa lugar na ang Diyos ay iba. Ano ginawa ni Samson? Nakipag-meet pa rin kay Delilah. Doon siya natalo. Doon siya nahulog sa bagay na yun. Aaron, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tanggapin mo lang ito. Ang mundo maraming iaalok sa atin. Whether fame, mailagay man yung mukha mo sa billboard, o sa ano pa man, maraming iaalok sa atin. Nakakala natin, yun ang magbibigay sa atin ng maayos na buhay. Pero kung hindi tayo prepared sa mga ganong bagay, wala. Mahuhulog lang din po tayo sa mga kasalanan po natin. Kaya kung pagsusumahin po natin po, di ba? Nung naging Christian ka, ilang beses tayo nahulog sa kasalanan. Ang sasabihin sa atin ng Panginoong Diyos, hindi tayo nag-prepare sa ganong bagay. Everyday may temptation. Kaya everyday prepared rin tayo sa bagay na yun. Kaya i-prepared tayo sa warfare, prepared tayo sa mga battlefield, sa mga laban po natin. Ganong kahalaga yung paglapit natin sa Panginoon. Sabi yan, why are believers still sometimes defeated in spiritual warfare? Sagutin nyo to personally sa mga buhay po natin. Bakit maraming mga believers ang natalo sa spiritual warfare nila? Bakit? Kasi sa private pa lang devotion nila, natalo na agad sila. Diba? Hindi na sila umatin ng gawain. Kung umatin man sila, wala na silang joy. Kung umatin man sila ng gawain, wala na yung desire nila magpuri, wala na yung desire nila makinig ng mensahe ng Panginoong Diyos. Kasi bakit? Natalo na sila sa bagay na yun. At hindi natin nahayaan yan na sa Christian na maging talunan lang tayo. Kumbaga, nandito tayo sa prayer meeting, yes, masasagot mga prayers talaga natin kung kalooban ng Panginoong Diyos. Nandito tayo sa prayer meeting para lumaban. Yun ang goal natin as a Christian. Manatili tayong matagumpay sa lahat ng yun. Kaya ba, yun ang role natin sa Christian. That daily, na merong battle, mapagtagumpayan natin ang lahat po ng yun. So meron po akong nilagay dyan na ilang bagay o ilang dahilan
Bakit natatalo ang isang Kristiyano? Bakit next pa ako? Unang-una is ignorance of the battle. Hindi nila alam kung ano bang nangyari sa battle na yun. Hindi nila alam paano makipaglaban. Kaya natalo sila sa bagay po na yun. Hindi nila alam paano makipagdigma spiritually. Ignorance. Kaya diba, kapag sa atin po, ganong kahalaga na tayo, alam natin kung paano lumaban. Huwag tayo manatili na mangmang. Kaya diba, ang goal sa atin ng Diyos ay maging literate tayo sa salita niya. Binigay na ng Diyos yung mga instruction, aalamin na lang po natin yung bagay na. Hindi madamot ang Diyos. Okay, Aaron, may battle ka ngayon, pero hindi ko sasabihin sa'yo kung paano ka magtatagumpay. Bahala ka na dyan, niligtas na nga kita eh. Hindi ganun ang Diyos. Kundi habang lumalakad tayo sa Kristiyano nating pamumuhay, sinasamahan niya tayo. Aaron, may kakarapin kang pagsubok. Ito ang gagawin mo. Tutulungan kita, hindi kita pababayaan. Pero bakit natatalo? Kasi merong kasalanan na umahad lang para maging matagumpay tayo. Pangalawa, denial of Satan's existence. Diba? Hindi sila naniniwala na nandiyan talaga si Satan. Hindi sila naniniwala na meron talagang kaaway na kinakaharap. Diba? Wala, yung Satan na yan, gawa-gawa lang yan, mga kwentong barbero lang yan. Wala, hindi kalokohan lang lahat ng yan. Kasi kung isipin nyo mabuti, kung wala si Satan, bakit pa tayo gagawa ng batas? Bakit may kulungan? Bakit may bisyo? Kung wala talaga si Satan. Lahat bang yan mabuti sa atin? Yung sigarilyo ba mabuti sa katawan? Yung alak ba mabuti sa katawan? Kung wala talaga si Satan. Eh kanino galing yung mga yon? Eh kung galing sa Diyos yon, eh baka gawin ko din yon. Pero hindi eh. Hindi yun makakabuti para sa atin. Kaya doon pa lang, di ba, mapapatanong ka, totoo talaga. Ang kaaway, sinisira niya yung buhay ng isang tao. Kaya napakapalad natin, nakilala natin si Jesus. At meron tayong relasyon sa Kanya. Di ba, I pray na manatili yung relationship na yun. E sunod po is lack of training. Sa atin sa church, napakapalad natin. Napakadami natin training. Discipleship training, prayer marathon, meron pa tayong worship explosion, meron pa tayong Bible marathon na tinatawag. Ang dami nating training na kailangan gawin. Pero sa lahat pa ng training na yun, ginagawa po natin. Di ba? Kung gusto natin maging matagumpay, kailangan may training sa lahat ng yan. Di ba? Yung mga atleta, bago sila naging great, naging matagumpay, dumaan sila sa matinding training. Kung sinasabihan ka ng leader mo na magbasa ka ng Bible, ate, nakakapagod naman to. Lagi na lang ako First Chronicles, puro pangalan yun nandun, ulit-ulitin ko to. Diba? Anak ni ganito, anak ni ganyan. Sino ba matutuwa dun, ate? Di ba? Natapos mo na, anak ni ganito, anak ni ganyan. Hindi ko makakabisado yan, ayoko na magbasa ng Bible. Diba? Sa Numbers, puro ganon. Ano po ba to? Ngayon, si pastor, lagi na lang prayer circle, prayer partner. Nag-pray naman siya kanina. Diba? Parang, may mga ganang mga Kristyano, parang, ay, tagal naman ito, tagal matapos. Tagal ng pastoral prayer, nakakaantok. Diba? Kaya doon pa lang sa mga bagay na yan, kung ganun na agad tayo mag-isip, kapatid, mag-pray tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Merong kailangan ayusin sa atin personally. Kaya ngayon, kahit na ngayon, nakikinig ka, ano kayang ulam namin mamaya? Tagal magsalita ni kay Alfred. Gugutom na talaga ako. Diba? Kung ganun na iniisip mo, lalo kung tatagalan. Hindi, joke lang. Wala namang ganun. Ano una, pangatlo po is lack of training. Kaya diba sa atin, kung available ka ngayon, yung sa mga light group po natin, pinopromote ko po na kung meron kang light group ngayon na wala naman siyang ginagawa, invite mo sa discipleship. Doon siya lalago. Promise, maniwala ka, doon siya lalago talaga. And sunod po is the devil's propaganda. Pag sinabing propaganda, parang ito yung mga iyahain sa'yo ng kaaway. Kumbaga yung mga desire ng mundo, na kung ano mong gawin mo, fame, o ano pa man, yun yung iyahain sa'yo ng kaaway. Nang sa ganon, maging maangas ka. Ay, maging maangas ka. Maging maangas ka. Maging matalo ka sa Kristiyano pamumuhay. Nasabi ko ba yung maangas na yan? Paki-edit po yung maangas. So, maraming ialok po sa atin yung kaaway po, di ba, sa mga buhay po natin. Kaya lagi niyo pong isipin, paano pag yung inalok sa'yo ng kaaway, ganito? Raylene, dahil sa sobrang ganda mo, ikaw ang susunod na Vilma Santos. Yan ang gagawin sa ng kaaway. Paano pag dumating sa ganon? Vilma Santos? Ang yaman ko na. Ang angas nun. Maraming mga ganong ialok sa atin ng kaaway.
At alam niyo po ba ang nakakalungkot? Hindi aware ang mga Kristiyano na sa mga inaalok pala ng kaaway ay kinukuha na pala nila yung bagay na yun. Kailangan aware tayo sa bagay po na yun. Sunod po, spiritual landmines. Sinabi sa atin ng landmines, inuhulog ka ng kaaway na magkasala ka parati. Ito yung kasalanan na to, i-offer sa'yo ng Panginoon, ng kaaway. Yung kasalanan, hindi papakita ng kaaway yan na sobrang pangit. Maganda yan lagi. Pero alam niyang kasalanan. Di ba yung prutas, di ba? Inisip ko doon yung prutas, hindi naman binigay ng kaaway, bulok-bulok na eh. Kasi hindi yun kakainin ni Eva kung bulok-bulok na yun. Napakaganda nun, sa bagay na yun. Kaya di ba sa atin yung kaaway, marami siyang i-offer sa atin, marami siyang iano na mahulog tayo sa pagkakasala, spiritual landmines na yun. Ngayon, kung hindi tayo spiritual sa Christian, hindi natin aware na yung spiritual landmines na yun ay apak-apak na pala natin. At hindi natin gugustuhin na pag sumabog yun, ay pwedeng ikasira ng buhay natin. Yung bomba ba, pag nasabugan ka, buo ka pa rin? May ganun ba? Ay, gusto kong itas yung bomba kasi pag sumabog yan, buo pa din ako. Di ba hindi? Masisira yung buhay mo. Ganun din po sa kasalanan. Sa una, akala mo okay lang yung lahat ng yan. Pero pag nagdig ka na doon, sa landmines na yon, ikakasira din ang buhay po natin. At yun ang hindi natin hayaan na mangyari. Yun ang goal natin sa Christian. Hindi tayo basta maging talunan lang, kundi maging victorious tayo sa lahat ng ginagawa po natin. And last po, sabi diyan, inadequate biblical instruction. Di ba? Ano yun yung mga instruction natin? Sa worship service, may instruction ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Sa prayer meeting, may instruction na sinasabi lahat doon. Kaya di ba, sa bawat pag-attend po natin ng gawain ng Panginoong Diyos, yung instruction laging nandun. Pansin niyo po yun? Pag nakikinig ba kayo ng salita ng Diyos, walang instruction? Paano mahalin ng Diyos? Ganito yung instruction. Paano magpuri sa Panginoon? Ganito yung instruction. Paano umattend sa church? Ganito yung instruction. Lahat may instruction. Kasi bakit po? Kung hindi mag-instruct si Lord, mahirap maglingkod sa Kanya. Kaya naman, di ba, yung mga Kristiyano, ini-instruct ni Lord. Pero bakit ganun? Meron pa rin hindi sumusunod sa instruction. Kagaya ng naalala ko dati din, hindi ko malimutan nung senior high kami. Meron kaming subject na, ayaw ko nakwento ko na to, word religion yon. Tapos, siyempre, no, ang nakalagay doon, di namin binasa yung instruction eh. Pero sa dulo kasi, may instruction doon, nandun yung instruction. Huwag mo nang sagutan, perfect ka na. Tapos, siyempre may instruction doon, ang lahat na magbibilog, automatic 0. Ngayon wala kaming nagawa kasi ganun yung namin, yung subject na yun. Kaya kahit perfect pa namin yung score, di kami sumunod sa instruction ng teacher namin eh. 0 pa rin kami. Sa bagay na yun. Kasi bakit? Ang may authority doon, sino? Yung teacher namin. Kaya diba sa bawat mga instruction na hindi natin alam, doon tayo matatalo. Kaya naman diba, pakiusap po sa atin, pakiusap ko po sa inyo sa bawat isa. Yung salita po ng Diyos, instruction ng Diyos yan sa buhay po natin. Kaya yung katabi mo, hindi pa nagbabasa ng Bible, sigawan mo, magbasa ka ng Bible. Di ba? Manalangin ka, lumulog ka sa Panginoong Diyos. Kasi yun lang magbibigay sa atin ng instruction sa Panginoon. Kung wala kang Bible, manghingi ka sa ate mo, panghinging Bible. Panghingi pong Bible. Di ba? Lagi po tayong magbasa ng Bible. And sabi yan, we must assume responsibility for our sin. Lagi niyo pong isipin na merong responsibilidad po sa bawat paggawa po natin ng kasalanan. Sa bawat mga kasalanan na nagagawa po natin, hindi nagsasuffer yung katabi mo. Ikaw mismo ang magsasuffer po lahat ng yun. And sunod dyan, what gives us the power to resist sin? Ano yung nagbibigay sa atin ng power to resist sin? Siyempre si Lord, alam niya na mayroong kasalanan na umiiral sa mundong ito. Alam niya rin kung paano i-resist yung mga kasalanan na yun. Ang una po sabi dyan, believers have the strength of God. Naniniwala ka ba na may strength ng Diyos? Naniniwala ka ba na may strength ka ng Diyos? Tingin ko hindi. Naniniwala ka ba na may strength ka ng Diyos? Amen. Kasi kung may strength ka ng Diyos, alam mo kung paano lumaban. Ang sinasabi yan sa Ephesians chapter 1, verse 18 to 20. Sinasabi yan ng Panginoong Diyos na yung mga believers, meron silang strength na nanggagaling sa Panginoon. In other words, God's mighty power which was strong enough to bring Jesus from death back to life enables us to overcome sin. 2,000 years ago pa lang, yung sin, pinagtagumpayan na ng Diyos. Kaya diba sa atin, si Jesus na namumuhay sa buhay po natin,
kaya rin po natin pagtagumpayan yung kasalanan na yun. Sa 1 John chapter 4 verse 4, sabi diyan, but you belong to God. Lahat po ba tayo belong sa Diyos? My dear children, you have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Ulitin ko po because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Anong great na yun? Mas great si Holy Spirit sa spirito ng mundong ito. Kaya kapatid, kung hindi mo pa na-receive si Holy Spirit, mag-ask ka sa Panginoon, Lord, gusto ko ma-receive si Holy Spirit. Kaya lagi niyo pong isipin, anumang mga spirito na umaano sa mundong ito, madali natin yung matatalo kasi bakit? Greater yung spirit na meron tayo. At yun ang spirito ng Panginoong Diyos. Pangalawa po, we have the authority of God. Sabihin nga po natin, we have the authority of God. Imagine nyo itong mabuti. Merong isang traffic enforcer sa munisipyo. Merong isang truck dito at merong isang kotse dito. Sino mas powerful sa kanila? Kung isipin mo lang sa isip mo. Traffic enforcer. Kung ako tatanungin, ang powerful doon yung kotse. Kahit anong gawin ng traffic enforcer, pag sinagasaan siya doon, mas powerful yung kotse. Pero bakit powerful yung traffic enforcer? Kasi meron siyang authority. Kang isang Kristiyano na merong authority, powerful siya. Kasi isang ganun lang ng traffic enforcer, nakita ng driver na naka-uniform ng traffic enforcer, wala siyang magagawa kundi huminto. Kasi bakit? Nasa authority. Hindi niya pwedeng banggain yun. Nasa authority yung tao na yun. Kaya diba sa atin, meron tayong authority ng Panginoong Diyos na tapak-tapakan yung kaaway. Diba? Kumbaga, meron tayong authority na mag-cast out ng demons. Meron tayong authority na i-cancel lahat ng mga pakala niya. At dahil sa pamagitan ng authority na nanggagaling sa Diyos, tayong mga Kristiyano, powerful tayo. Diba? Kung walang authority nagmumula sa Panginoong Diyos, hindi tayo powerful. Pero dahil sa authority natin in Christ, sino ba talaga tayo? Diba? Sa Diyos, nagiging powerful tayo. Kaya kapatid, meron kang power. Ngayon, bakit hindi mo ginagamit? Meron kang authority. Bakit hindi mo ginagamit? Yung authority na meron ka. Kaya diba sa atin, napaka-blessed natin. Nung tinanggap natin si Jesus, di lang natin ba siya in-accept Meron tayong authority. Hindi ako papayag na maghirap kami. Hindi ako papayag na may sakit ako ngayon. Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, gagaling po ako. Diba? Ang isang Kristiyano na powerful siya, alam niya rin na meron siyang authority. When we are walking according to the Spirit, we can command Satan to leave us in the power of Jesus' name. Ulitin ko po when we are walking according to the Spirit, we can command Satan to leave us in the power of Jesus' name. Kaya ba sa atin po, di ba? Ganong kahalaga yung name ni Jesus. Ganong kahalaga na every time na inaas natin, binabanggit natin yung pangalan ng Jesus, nagiging powerful tayo. Sabi po dyan, as believers, we can be strong and watch God fight our battles. Ulitin ko po, as believers, we can be strong and watch God fight our battles. Tayo maging matagumpay. Diba? Pwede nating i-ask sa Panginoon, Lord, maging matagumpay po kami sa lahat po ng pagsubok na ginagawa po namin. Kaya ang solusyon talaga kung ang isang Kristiyano, marunong siya mag-pray. Marunong siyang magbasa ng Bible. Marunong siya mag-worship sa Panginoong Diyos. Hindi siya basta-basta matitinag. Hindi siya basta-basta matatalo sa bagay na. Kaya kung ang question ko po sa bawat isa, nakakapag-pray ka lang ba pag nasa church? Nakakapagbasa ka lang ba ng Bible pag nasa church? Nakakapag-worship ka lang ba pag nasa church? Kung ganun po yung nangyari po sa atin, kailangan i-ask natin sa Panginoon. Kahit saan man tayo, magpuri tayo sa Panginoon. And sabi diyan, although we are in the spiritual war, God doesn't call us to fight with the devil. We are simply to be strong in the Lord and watch the miracles unfold. Yun ang ginawa nila Jehoshaphat. Nagtiwala lang sila sa Panginoong Diyos. At yung mga kaaway nila ay naging talunan. Sa bagay po na yun. Kaya naman diba, sa gabing ito, sa prayer meeting po natin, meron kang battles ngayon na kailangan pagtagumpayan. Ang kailangan mo lang gawin ay magpuri na sa Panginoon.
umawit na sa Panginoon ngayong araw na to. Wala ka na ibang gagawin. Hayaan mo na si Lord ang kumilos. Ang kailangan mo na lang gawin, sambahin ang Diyos. At makikita mo doon paano mag-work si Lord doon sa problem na meron ka. And for our conclusion, sabi po dyan, what changes can you make to experience more victory? Anong kailangan mong gawing pagbabago para ma-experience mo yung victory na yun? Diba? Everyday ba gusto mo maging victorious sa ginagawa po natin? Ito ang kailangan po natin gawin. Kaya diba, mag-i-start po ang lahat. Kung gusto mo talaga magkaroon ng victorious life, alam mo rin kung paano mag-prepare para maging matagumpay. Yun ang kinakailangan po natin gawin. Hindi ka magiging victorious sa Kristiyano mong pamumuhay kung sa preparation pa lang ay hindi mo na alam yung ginawa mo. Hindi ka magiging matagumpay kung lagi kang lack of preparation. Kasi mag-i-start ang lahat sa preparation pa lang. Kung doon pa lang na-build mo na yung bagay na yon, madali na lang sa iyo magtagumpay sa lahat po ng mga ginagawa po natin. And sabi niyan, meditate on the truth that God doesn't expect you to fight your own spiritual battles. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Bakit po? Hindi niya tayo basta hinayaan lang na makipagdigma sa spiritual. Sinamahan niya po tayo. Hindi lang tayo niya hinayaan na basta lang makipag-battle sa ganito. Kasama natin ang Diyos. Sa bagay po na yun. Kaya naman, di ba, marami pa tayong kakarapin kung di pa darating ang Diyos. Hindi pa darating ang Diyos sa mga bukas, sa ibang araw. Marami tayong battles na kakarapin. Ongoing na tayo sa ika-11th year ng church natin. Kung aabot pa tayo ng 30 years pa rin tayo makikipag-battle. Diba? Sa gabi pong ito, tinuro po sa atin ng Panginoong Diyos yung preparation. Diba? Uusad tayo sa 12th year natin as a Christian. Ngayon, ang church po ba makikiisa sa bagay po na yun? Lagi niyo pong isipin, everyday, lagi tayong babattle sa bagay po na yun. At salamat sa Panginoon kasi po, di ba, for 11 years na yun, pinagtagumpay tayo ng Diyos. Nanatili yung presensya niya sa lugar na to. For 11 years, na may mga ups and down tayo naranasan. Pero praise God po, di ba, naging matagumpay tayo sa lahat po ng yun. Kaya diba, continue pa rin po na manalangin tayo, umawit sa Panginoon, gawin natin yung kalooban niya everyday, maging equip tayo sa mga ginagawa po natin. That everyday, naglulong tayo na, Lord, kung kukunin mo man kami, Lord, help us na prepared kami yung buhay po natin. Okay? Tayo po ay yumuko. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob mo, Lord God, sa inyong mga